Unang bangkay ngayong 2026 nakuha mula sa daluyan ng tubig sa Houston. Muli na namang nabuhay ang usapan kung bakit napakaraming tao ang natatagpo ang patay sa mga bayou. At oo, posible nga bang may serial killer? Kahit sa kabila ng pagtutol at babala ng mga autoridad. Pag-uusapan natin ang mga nalalaman natin tungkol sa bagong pagkamatay na ito at iba pa. At sa pagkakataong ito ay magdadala tayo ng isang criminologist. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Alam mo, kung iniisip mong nakakatakot na ang mga crime stories na tinatalakay ko sa sidebar araw-araw, hintayin mong marinig kung ano ang nangyayari sa personal mong data online. Oo, ang pangalan mo, numero ng telepono, address mo, lahat yan ay nasa labas na. Madaling makita ito ng kahit sino. Pero good news, nandyan ang sponsor nating Incogni. Tinutulungan kanilang mawala online sa paghahanap ng personal mong impormasyon sa mga search site o lumang forum post at ipinapahiling tanggalin ito. Pag sign up ko, nakita nilang may 50 plus database na may info ko at ilang araw lang nagsimulang mabura ang mga iyon. Madaling setup, gawa ka lang ng account tapos bahala na si Incogni. Meron na rin silang unlimited plans. Sa custom removals feature, maaari kang mag-sumite ng mga particular na link at personal na tatanggalin ng isang team ng mga eksperto sa privacy ang mga ito. Kung mahalaga sa iyo ang online privacy, gamitin ang Incogni at ilagay ang code na sidebar para makakuha ng 60 diskwento sa annual plan. Ilang araw lang ang lumipas mula sa huli nating update tungkol sa nakakabahalang dami ng namamatay sa Houston. Lahat ng bangkay na natagpuan sa bayou ang nagpasimula ng usapan tungkol sa posibleng serial killer sa lugar. At kung ano lang ang nangyari, kung ano lang ang nangyari. Unang bangkay ng 2026 nakuha sa ilog sa Houston. Sana ito na ang huli. Matapos makahanap ng mahigit 30 bangkay sa bayou noong nakaraang taon, at makarinig ng tsismis tungkol sa isang mamamatay tao na itinatanggi ng mga autoridad. May bagong bangkay ngayong taon. Ayon sa The Independent, natagpuan ang bangkay ng lalaki sa Buffalo Bayou bandang 2:00 ng hapon. No Martes, Enero 6 sa totoo, may mga bangkay nang natagpuan sa Buffalo Bayou. Noong Setyembre 18 natuklasan din ang bangkay doon. Si Arnulfo Alvarado, 63, ay namatay dahil sa methamphetamine toxicity at pagkalunod. Idineklara itong aksidente. Pero pagdating ng Setyembre 20 ang bangkay ni Michael Rice, 67 taong gulang ay nakuha mula sa Buffalo Bayou noong Setyembre 26. Si Michaela Miller ay natagpuan din sa Buffalo Bayou. May mga bangkay ring nakita sa iba pang bayou gaya ng Greens at Brace. Binibigyan ko lang kayo ng kaunting konteksto. Pero balik tayo sa 2026, ano ang alam natin tungkol sa pinakahuling bangkay na ito? Sa pinakabagong pagkamatay na ito. At para malinaw, ito raw ang ika-4 na bangkay na na-recover mula sa isang daluyan ng tubig sa Houston sa loob ng 15 araw. Ngayon, sinabi ni Teniente Larry Crosson ng Houston Police Department na isang maintenance crew ang nakakita sa bangkay ng lalaki na may suot pang damit, posibleng abong jacket. KHOU. 11 nag-uulat na ayon sa autoridad, walang palatandaan ng foul play at tila hindi pa matagal ang bangkay sa tubig. Ayon kay Teniente Cruzon. Tulad ng dati, narito ang homicide investigators at magsasagawa ng follow-up investigasyon. Darating ang medical examiner para mag-autopsy at matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Hindi pa ibinunyag ang pagkakakilanlan, sanhi at paraan ng pagkamatay sa oras ng broadcast na ito. Pero nabanggit ko na sinusubukan ng mga autoridad na itigil ang ideya ng isang serial killer. Tama? Halimbawa, at napag-usapan natin ito sa ating nakaraang sidebar, meron kang ang Harris County District Attorney na si Sean Tier na nagbigay ng panayam sa National Broadcasting Company affiliate na KPRC ay nagsabi, wala. At gusto kong maging malinaw na magsabi na merong isang tao dito na gumagawa bilang isang serial killer. Noong nakaraang taon, matapos makuha ang 5 bangkay sa 5 araw at ang ika-6 makalipas pa, nagkaroon kayo ng sunod-sunod at nakakakilabot na insidente. Iba-iba ang mga biktima, iba-iba rin ang mga ilog o daluyan ng tubig. Malinaw na nagdudulot ito ng mga tanong. Maraming haka-haka online na may nangyayari talaga. Nandoon si alkalde ng Houston John Whitmire at hepe ng pulisya Noah Diaz. Nag-press conference sila para maibsan ang takot ng tao. Ulitin ko, walang ebidensya na merong isang serial killer na malayang gumagala sa mga kalsada ng Houston. Kung meron, sa akin yung muna maririnig. Sinabi ni hepe ng pulisya Diaz na bilang ahensya, ang mga chismis ay nagdudulot ng takot at kaba sa komunidad. Pero baka hindi naging epektibo ang lahat ng iyon. Ayon sa ABC 13 noong nakaraang buwan nang matagpuan ang 3 bangkay sa bayou sa loob ng isang linggo, kaya nagdududa ang mga tao. Isang lalaki na nagngangalang Juan Sandoval na bumibisita sa Houston
ang nagsabi sa outlet. Hindi tugma ang mga numero. Sa tingin ko may serial killer. Nakikita ko na pati For You page ng Nevada, pinag-uusapan pa rin ang Buffalo Bayou. Ganon kalala. Umaabot na ito sa ibang estado, tumatawid ng mga hangganan ayon kay Eric Cortez ng Houston. Dapat may tao dyan. Nakakabaliw na ang dami ng namamatay sa Bayou. Nakakabahala na hindi pa nila nahahanap ang tao ayon kay Juan Martinez ng KHOU 11. Sabi niya, baka may serial killer na dyan dahil mahigit 30 bangkay na, imposibleng wala. Hindi pa kasama dito ang dami ng post at komento sa social media ukol sa posibilidad ng serial killer. Ngayong 2024 iniulat na 35 bangkay ang natagpuan kumpara sa 34 nung nakaraang taon. Laging tinutukoy ng paliwanag ang mas malalaking isyung panlipunan tulad ng malaking populasyon ng mga walang tirahan sa Houston, mga problema sa kalusugan ng isip, pag-abuso sa droga, at delikadong heograpiya ng Bayou. Delikado ito. Ayon kay Cron, tinalakay ni Leticia Plummer, dating miyembro ng Houston City Council, ang kaligtasan sa Bayou at sinabi niyang dapat tayong lahat ay may bahagi rito. Dapat tayong magsama at mag-usap kung ano ang maaaring gawin, dagdag pa niya. Sa mga lugar na madalas mag-jogging at maglakad ang tao, dapat may emergency phone na madaling tawagan. Dapat malaki ang usapan tungkol sa ilaw at sa pagpapalawak sa East End. Ito ang mga rekomendasyong ginawa ng opisina ko nung nakaraang taon. Bukas na ngayon ang Bayou Partnership sa mga usapang iyon ayon sa kanya, ngunit kailangan ng koordinasyon ng lungsod, Harris County Flood Control District, Houston Parks Board at Buffalo Bayou Partnership. At bago pa ako magpatuloy dito, bago ko padalhin ng isang eksperto, isang criminologist, para pag-usapan ng lahat ng ito, narito ang isa pang bagay na kailangan kong banggitin. Batay sa datos ng KPRC, 2 mula sa Harris County Medical Examiner, halos 4 na po sa 200 bangkay na nakuha sa mga bayo ng Houston area mula 2017 ay may hindi matukoy na opisyal na sanhi ng kamatayan. Ibig sabihin, matapos ang investigasyon at otopsya, hindi matukoy ng forensic expert at autoridad kung ito ay aksidente, pagpatay o pananakit sa sarili. At para klaro, ayon sa KHO 11 sa 34 na bangkay, na natagpuan nung nakaraang taon sa Houston at Bayou, isa lang ang kaso ng pagpatay at 9 ang aksidente. Pagkalunod, toxic exposure, 11, di matukoy ang sanhi ng kamatayan, 2 pananakit sa sarili at 3 naghihintay ng resulta. Ipinapakilala ko ang criminologist na si Dr. Debbie Goodman, Director at Associate Professor ng Criminal Justice Degree Program sa St. Thomas University, Miami, Florida. Siya ay isang kinikilalang eksperto at may akdang ng mga aklat tungkol sa krimen na ginagamit sa buong mundo. At siya ang ating panauhin ngayon. Masaya kaming makasama ka, Doktora. Salamat sa oras mo. Sige, gusto kong simulan sa bagong isyong ito. Ano masasabi mo sa natuklasang bagong bangkay noong 2026? Tama ba? Tulad ng dati, Jesse Weber, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa kasong ito. Sa totoo lang, sa tingin ko kailangan natin gumamit ng mga salitang tulad ng nakakabaliw, matindi, nakakagulat. Pero dito, muli, naroon ang pag-aalinlangan sa paggamit ng salitang serial killer dahil Jesse Weber. Kapag tiningnan natin ang data analytics nung huli tayong nag-usap noong 2024, may 30 ilang pagkamatay, 2025 panibagong 30 pa ulit. At ngayon nandito tayo na may namatay ulit ngayong 2026. Pero ang tanong, sa lahat ng mga pangyayaring ito, alin kaya sa halos 70 na ito ang totoong pagpatay? Kaya sa ngayon, isa pa lang ang alam natin, tama ba? Alam natin si John Morgan, 44 taong gulang. Ang ulat ng medical examiner ay nagpakita ng blunt force trauma at internal na pagdurugo. Pero kapag tiningnan natin ang iba pang mga pangyayari, Jesse Weber, marami sa kanila ang napunta sa kategorya ng hindi matukoy, hindi nila kayang magdesisyon. Kaya kahit gaano kasama ang lahat ng ito at sa tingin ko ito ang ilan sa mga punto ng usapan, 'di ba? Nakakatakot at nakakalungkot talaga. Pero kapag talagang sinuri natin ito ng mas malalim at tiningnan ng antas ng detalye, ito ba ay isang krimen? Ibig bang sabihin nito may mga illegal na pagkamatay? Ngayon, sasabihin ko pa rin na may iba pang mga salik na nakakaapekto dito, mga isyong sosyolohikal, mga isyong psikolohikal. Malaki ang posibilidad na sa halos 70 biktima, marami sa kanila ay maaaring nasa mahina o delikadong kalagayan. Ano ang ibig sabihin nito? Maaring kabilang dito ang mga walang tirahan, mga individual na maaring may problema sa kalusugan ng isip,
at yaong posibleng may issues sa droga at alak. Kaya naman, ang ilan sa mga pagkamatay na ito ay maaring aksidente at ang iba naman ay maaring dulot ng sariling pananakit. Ang iba, gaya ng alam natin, ay idineklarang hindi matukoy ang dahilan. Pero masasabi ba nating krimen ito? Labag ba sa batas ang pagkamatay na ito? Kaduda-duda. 100, tama? Gusto kong bigyang pansin lalo na ngayong abala ang lahat sa bagong pagkamatay, tama? Sinasabi ko, bagong tingin. Natagpuan ang katawan noong 2026, hindi natin alam. Bagamat interesante ito, may ilang bagay na tila alam natin tungkol sa katawan na ito, tama? Sabi ng mga autoridad, posible raw na hindi matagal ang katawan sa tubig. Nakita ng maintenance crew ang katawan na may suot pa ring kumpletong damit. Magsimula tayo doon. Ano ang sinasabi niyan tungkol sa mga pangyayari ng pagkamatay na ito? O kahit papaano kung paano natagpuan ang katawan sa tubig na yon. Hindi ko alam kung gawa ng iba o ibang pangyayari, pero kahit paano, natagpuan iyon doon, may ibig sabihin yon, hindi ba? Siyempre, kung titingnan talaga natin ang heograpiya, Jesse Weber, katumbas iyon ng 2,500 milya ng mga daluyan ng tubig, kaya ano ang alam natin tungkol sa tubig at paglubog ng katawan? Sa totoo lang, mahirap talagang matukoy kung saang bahagi ng heograpiya muling napunta ang katawan sa tubig. Nahulog lang ba siya o lumalangoy at nalunod? Lasing ba siya o may droga sa katawan kaya hindi niya alam ang ginagawa niya? Pero sa tingin ko, ang ipinapakita nito sa kabuuan ng bio area ay nakatutok talaga ang lahat sa kasong ito. Kaya nung natagpuan ng mga maintenance worker ang katawan, tama ang ginawa nila, inireport nila agad at napakahalaga nun, nakadamit pa siya ng buo at mukhang buo pa ang katawan. Kaya maaaring hindi ganoon katagal ang pagkakababad niya sa tubig. Yung iba pang mahigit 60 na biktima dito, kaya hinihintay pa rin natin ang resulta ng autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Ngayon, kailan at paano, Jesse Weber? Magkakaroon tayo ng mga detalye na ituturo ng medical examiner tulad ng blunt force, trauma, pagkakasakal, tama ng baril, o sugat ng kutsilyo. Kung ganoon, tiyak na mag-iiba ako ng direction at maiisip ko, wow, may mga pagpatay nga at may mga labag sa batas na pagkamatay. Pero sa ngayon, maliban sa isang tao, si Ginoong Morgan, karamihan dito ay hindi pa rin tiyak. Kapag sinabi nilang walang palatandaan ng foul play, ang bagong katawan noong 2026, ganun na ba yon? Paano nila nalaman? Dahil sa panlabas, walang malinaw na palatandaan ng halimbawa, sabi mo blunt force, trauma, tama ng baril, sugat, pero sinasabi mong maaring magbago pa yon. Tama ba? Tama, maring magbago pa pero tama ka 100%. Dahil alam nating lahat ang tungkol sa true crime community kaya hindi ito katang-isip, ito ay katotohanan. Pinag-uusapan natin ang mga totoong pangyayari ng mga pagkamatay. Oo, nakakatakot ito, oo, malungkot ito. Pero ang mahalagang punto dito ay ang salitang kriminal. Meron ba tayong krimen? Alam ko na sa mga nauna nating pag-uusap, alam mo, may ilan na gustong magpanik at sabihing ito ay isang serye ng pagpatay. 3, 4 o higit pang mga namatay sa iba't ibang lugar. Pero kapag may serye ng pagpatay, Jesse Weber, tinitingnan lang natin ang kasaysayan. Mga pangalan na alam ng mga nanonood mo, Dahmer, Bundy, Dennis Rader, Gacy, Ridgway. Kita mo, mabilis na sinabi ng mga pulis na kailangan nating maging alerto ngayon dahil may serial killer. Hindi pa nila sinasabi kaya naninindigan akong magtiwala tayo sa mga eksperto, alam nila ang ginagawa nila. Tama. Sa ngayon, ayon sa iyo, walang natuklasang pasa, blunt force trauma, internal na pagdurugo, baril, saksak o pagsakal. Kung yon ang natuklasan, pangako ko iba ang sasabihin ko. Sige, at gaano katagal pa? Ang sanhi at paraan ng pagkamatay ay tinutukoy ng medical examiner. At siguro ang pangalawang bahagi niyan ay base sa sinasabi mo, gaano katagal bago ilabas ang mga resulta sa publiko? At kailangan ba nilang mag-ingat kung paano nila ito ilalabas sa publiko? Dahil sa lahat ng atensyon at mga spekulasyon na nangyayari ngayon, kaugnay nitong bagong katawan, ang tinutukoy ko, Oo, tama. Talagang napakagandang konsiderasyon yan. Bakit? Kasi ang law enforcement, hindi naman talaga yun ang trabaho nila, di ba? Jesse Weber, para bigyang pugay ang publiko at ibigay sa inyo mula umpisa hanggang dulo ang lahat ng detalye. Bakit? Dahil kung sakaling may serial killer nga tayo, hindi nila kayang isugal ang investigasyon. Pero sa isa pang tanong tungkol sa kung gaano katagal, kadalasan ay mahaba talaga ang proseso.
Alam mo, ang opisina ng medical examiner, sila ang mga lisensyadong doktor na may siyentipikong kaalaman para gumawa ng mga ganitong desisyon. Pero sa pangkalahatan, maari pa rin tayong maghintay ng ilang linggo para dito. Akala ko mabilis ang proseso dahil nasa sentro ng atensyon ang mga pagkamatay sa bayu. Papasok na tayo sa ikalawang taon. Paano tayo makakasiguro kung sabi ng autoridad na iisa lang ang kaso ng pagpatay? May dahilan ba para questionin o balikan ang resulta? May ilan pang nakabinbin at di matukoy, pero may dahilan bang questionin na iisa lang ang opisyal na desisyon na pagpatay ito? Sa palagay ko si Jesse Weber. Sa tagal ng pagtatrabaho ko kasama ang lokal, estado at federal na autoridad, itinuturing ko silang tunay na eksperto. Sa tingin ko sila ay napakaingat, maaalalahanin at sistematiko. Siguradong kumpleto ang detalye kaya naniniwala ako sa kanila. Naniniwala ako. Kung sa halos 70 na posibleng biktima sinasabi nila na isa ay siguradong pinatay, naniniwala ako sa kanila. Pero muli, kung maaari nating bigyan ng consideration ang iba pang mga sosyologikal at psikolohikal na salik na sa tingin ko ay may kaugnayan dito. Ang mga walang tirahan, yung may problema sa kalusugan ng isip at may kaugnayan sa droga o alak. Ito rin ay nagiging delikadong kombinasyon lalo na kung napapalibutan ng 2,500 milyang anyong tubig. Kaya kung tama ang pagkakaintindi ko sa'yo, parang hindi ka naniniwala na may ebidensya ngayon na iisang tao lang ang gumagawa ng lahat ng pagpatay na ito sa Houston. Interesante ito dahil ayon kay Cron, sinabi ni Andy Kahan, Direktor ng Victim Services at Advocacy ng Crime Stoppers Houston. Quote, malaki ang naging papel ng lumalaking true crime genre, lalo na sa social media. Ang chismis ay kumakalat dahil sa clicks, hindi ebidensya. Mas napapansin ang serial killer sa bayu kaysa sabihing walang ugnayan ang mga kaso. Dagdag pa niya, naisip ko interesante ito at gusto kong marinig ang pananaw mo. Sa panahon ngayon, dahil sa teknolohiya, napakahirap na para sa isang serial killer na magpatuloy sa sunod-sunod na krimen. Hindi na katulad dati na pwedeng gawin ito ng mag-isa. May surveillance footage at cellphone data na. Sumasang-ayon ka ba? Oo, 100% sang-ayon ako, pareho tayo ng nararamdaman. Bakit? Kasi kung babalikan natin ang mga dekada ng 80, 90, sina Damar, Bondi, Gacy, at BTK at lahat ng mga pangalan na yan. Wala pa tayong, alam mo yun, cellphone sa kamay, wala pang mga street camera na nagre-record ng bawat galaw, mga computer na may mga search history. Kaya ngayon kami at masisiguro ko ito sa inyo. Dahil tinitingnan ko ang crime data bilang isang criminologist araw-araw para makita kung saan tumataas, kung saan bumababa at serial murder. Talaga ba? Nung huli tayong nag-usap sa panahon natin ngayon, halos hindi na ito issue, 'di ba? Meron bang mga exception? Siyempre, meron, pero ang mas malaking ikinababahala sa kasamaang palad ay ang mga mass murderer, yung mga sangkot sa 3 o higit pang pagpatay sa isang pagkakataon. Isang lokasyon lang ito, iba sa serial killer na 3 o higit pang namatay sa iba't ibang lugar at panahon. Oh, at dagdag pa dyan, ang ibig kong sabihin, ang pagkakaintindi namin ay, mula sa lahat ng kasong ito, ang pagkalunod ang pinakakaraniwang sanhi. Ayon din sa mga tala. Tulad ng sinabi mo, may mga kaso ng pananakit sa sarili, pagpatay, paggamit ng droga, overdose, pagkamatay, dahil sa problema sa puso, at aksidenteng nauuwi sa pagkalunod. Ayon sa Houston Public Media, base sa datos ng Harris County Institute of Forensic Sciences, mahigit 200 na bangkay ang nakuha mula sa lokal na bayu simula 2017 at sa nakaraang 2 taon na itala ang pinakamaraming bilang sa kasaysayan. Noong 2024, 35 bangkay ang nakuha, natuklasan noong nakaraang linggo. Oo, umabot na sa 34 ang bilang ngayong 2000 at 25 kaya halos kapantay na nito ang record noong nakaraang taon. Para magkaroon ng perspektiba, noong 2017 mayroong 20 na namatay. Nag-iba-iba ang bilang sa mga sumunod na taon at malaki ang pagtaas noong 2020. Kita mo na ang trend, pero umaabot na ito sa ganitong antas. Kaya hindi lang ito basta biglang pagtaas, Dr. Goodman, sa atensyon sa social media, kundi totoong pagtaas ito base sa aktwal na datos. Kaya kapag nakita ng tao ito, sasabihin nilang naiintindihan nila ang pagtukoy mo sa iba't ibang sosyo-ekonomikong salik at panganib ng mga bayu. Pero sa parehong panahon, bakit biglang tumaas lang nitong mga nakaraang taon at ngayon lang kayo nakakita ng bangkay noong 2026? Ano nga nangyari nitong mga taon?
Oo, sa tingin ko yung pagtaas sa kasamaang palad sa kalagayan ng mental health ng mga tao. Marahil gusto nilang mag-self-medicate gamit ang mga ipinagbabawal na gamot, alam mo yon, sa pag-abuso ng alak dahil sa matinding depresyon at kagustuhang saktan ang sarili. Ngayon, posible ba ulit ito dahil sa aspeto ng social media sa lahat ng ito? Uulitin ko, ayaw natin ng panic, ayaw natin ng kaguluhan. Pero maari bang maging parang magnet ang lugar na ito ngayon? Sabihin na natin, para sa mga taong maaring nag-iisip na saktan ang kanilang sarili? Para sa mga walang tirahan na maaring naninirahan sa o malapit sa mga daluyan ng tubig na ito. Habang nangyayari ito, Jesse Weber, naalala ko ang isang kaso na alam kong tinalakay mo sa Batas at Krimen. Pero isang binatang nag-spring break, Pumunta siya sa Tennessee kasama ang mga kaibigan sa fraternity para sa spring break na dapat ay masaya. Ngunit namatay ang binatang iyon. Ngayon, ang usapan, ang pangalan niya, by the way, ay Riley Strain. Ano ang nangyari kay Riley Strain? Isang binatang nasa 20-S pa lang. Ang naging resulta ng investigasyon ay may pag-inom ng alak sa bahaging ito ng Tennessee kung saan siya nananatili para sa spring break. Maraming tubig at malungkot trahedya na lunod siya. Kaya sa tingin ko sa halos 70 na pagkamatay na ito, marami dito ay pagkalunod na maaring talagang aksidente lang. At sa totoo lang, may isa pa akong dapat banggitin. Ayon sa Click 2 Houston, si Tim Miller ng Texas Equisearch, baka mali ang bigkas ko. Ito ay isang volunteer na search organization. Lumabas siya at sinabi na posible raw na may mas marami pang mga katawan sa loob ng mga sasakyan na nasa ilalim ng tubig sa mga bayou. Mukhang nagtatrabaho ang Houston para mabawi ang mga sasakyang posibleng nasa ilalim ng tubig. Hindi ko rin alam kung gaano ito kahirap. Dr. Goodman, hindi lang para mabawi ang mga katawan kundi para matukoy din ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Pero kung makahanap sila ng mas maraming katawan sa mga nakalubog na sasakyan, sa tingin ko maliban kung may ebidensya ng masamang balak mula sa sasakyan. Bumabalik ito sa isa pang ideya. Maaaring galing ito sa aksidente, baha o iba pang insidente na may nalunod. Pero kung dumami ang nakukuha mong katawan mula sa mga sasakyang ito, ano ang dapat bantayan? 'Di ba? Sa tingin ko laging mahalaga 'yon, alam mo? Ayaw naman nating tingnan ang mga bagay na ito ng sabay-sabay, ibig sabihin, yung kabuuan ng mga namatay. Bawat isa talaga, gaya ng alam natin sa larangan ng totoong krimen, kailangang imbestigahan ng paisa-isa. Dahil kahit na 60 ang namatay 70 o kung babalikan mo pa ang datos noong 2017 na posibleng umabot ng 200, alam mo, bawat isa ay karapat-dapat pa rin sa sarili nilang independenteng pagsusuri. Naiintindihan ko ang punto mo at sang-ayon ako na kahit may mas maraming bangkay na matagpuan, hindi pa rin tayo dapat magpanik. Hanggang sasabihin ng mga opisyal ng batas na iba ang sitwasyon. Bakit? Jesse, alam natin kung gaano ito kahalaga sa ating larangan. Kailangan nating magkaroon ng ebidensya. Kailangan nating magkaroon ng datos na sumusuporta sa natuklasan. Kita mo, kaya natin naririnig ang tungkol sa mga hindi matukoy na pagkamatay na ito. Wala tayong ebidensya, wala tayong datos para suportahan ang natuklasan tungkol sa isang serial killer. At bago kita pakawalan, gusto ko lang malaman ang reaksyon mo tungkol sa mga autoridad, sa mga sinasabi nila. Nabanggit ko na ito kanina, alam mo na. Ayon kay Harris County District Attorney Sean Tier, walang ebidensya ng serial killer. Dagdag niya, mahirap makalabas sa bayus na hindi alam ng karamihan. Kapag pinagsama mo pa yan sa isang taong nakadroga o lasing, mas lalo lang itong nagpapahirap. Inamin din niya ito. Oo, may mga pagkakataon na nakakakuha kami ng mga bangkay na inilagay sa bayo. Kriminal yon, walang duda, pero hindi iyon isang bagay na palaging nangyayari. Kung pagsasamahin mo ang sinabi ng alkalde, komento ng hepe ng pulisya at pahayag ng mga autoridad, sinusubukan nilang paliitin ang takot, sinusubukan nilang sabihin na, alam mo, labanan ito, dahil ang mga haka-haka at chismis ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ano ang opinyon mo sa paraan ng paghawak ng mga autoridad dito? Base sa alam natin, nabasa natin ang mga ulat, narinig natin ang mga press conference at iba pa. At naniniwala talaga ako na gusto ng ating mga kinatawan ng kapulisan na maging ligtas ang publiko, maging panatag at magkaroon ng sapat na impormasyon para makagawa ng maganda at maingat na desisyon kung saan sila pupunta at kung sino ang kanilang makakasalamuha.
Kita mo muli kung babalikan natin ang kasaysayan natin tungkol sa mga iba pang serial killer, ibinahagi ng mga opisyal ng kapulisan sa publiko kung paano at bakit. Pakiramdam nila na ito ay nasa ibang antas at ibang klasifikasyon at may tungkulin silang ipaalam iyon sa publiko dahil muli napakahalaga ng pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad. Pero kailangan ding balansehin yon sa ideolohiya ng social media gaya ng napag-usapan natin dati. Sa loob ng 60 segundo, babasahin ng tao ang headline, post, pati repost at likes. Ngayon, may desisyong maaaring hindi batay sa katotohanan. Sa tingin ko, ginagawa ng autoridad ang makakaya nila at naniniwala ako sa kanila. Gusto ko pa rin alam mo na masusing at maingat na suriin kung ano pa ang ibabahagi. Salamat, Dr. Debbie Goodman. Pinahahalagahan ko ito gaya ng dati. Salamat, Jesse Weber. Ikinagagalak ko. Yan lang muna para sa sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Maaari ninyo akong sundan sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkikita tayo muli sa susunod.